Masidhing kirot sa pagitan ng kanyang mga hita ang tuluyang nagpagising kay Ella. Nasaan ako? Anong amoy yun? Aray! Daing niya, konting galaw, masakit ang kanyang ibabang bahagi. Ano bang nangyari? Bakit ang bigat ng katawan ko? Ang mga tanong sa kanyang isip ay unti-unting luminaw nang lumingon siya sa kanyang tabi. Doon ay nakita niya ang isang gwapong lalaki na natutulog. Mariin siyang napatakip sa kanyang labi. Oh my gosh, hindi pala panaginip ang bagay na yon. Maya-maya lang, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Inaya siya ng kapatid na mag-happy-happy sa bar. Nag-CR siya pero namataan nito ang nobyo niya na pumasok sa isang silid. Lasing siya at ang kapatid na si Stacy ang nagtulak sa kanya na sundan daw ang fiancé niya na si Steve sa silid na yon. Pero, muling tumingin si Ella sa lalaking katabi. Kinagat ang hintuturo. In fairness, gwapo siya ha. Teka, ano ba tong sinasabi ko? Ikakasal ka na, Ella ha. Isang linggo na lang at ikakasal ka na. Anong ginawa mo? Noon lang na-realize ni Ella ang mga pagkakamaling nagawa niya ng gabing iyon. She was saving her first night for his future husband. Pero tila aksidente niyang naibigay ang sarili sa hindi kilalang lalaki. Shucks, anong gagawin ko? Bakit nagawa kong bagay na yun? Halos maiyak siya dahil sa mga bagay na kanyang iniisip. Maya-maya pa, nagsimula ng gumalaw ang lalaking katabi niya. Sa wakas nagising ka rin. Anong ginawa mo sa akin? What? Ikaw ang unang pumasok sa kwarto ko at hinalikan ako. Kung babalikan mo, sinabihan pa kita kagabi na napakaliit mong babae. Hanggang dibdib lang kita. Baka mahirapan ka sa akin, pero sumigi ka. Hindi ba ikaw nga tong dapat na magpaliwanag sa akin? How dare you? Sinamantala mo ang pagiging inosente at kalasingan ko. Sunod-sunod na hinampas ni Elle ang dibdib ng lalaki. Pero agad namang hinawakan nito ang palapulsuhan niya upang pigilan ang pananakit. Hayop ka! I saved myself for him pero anong ginawa mo? Sunod-sunod na pag-iyak niya. Sandali nga. Is it me or you? Let me clear this thing. I was also drunk last night. At ano bang mali ko kung special service niyo ang bagay na yon dito sa bar? Hey, miss, listen. Magkano ba? I am willing to pay for compensation. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang isang malakas na sampal ang ginawa sa kanya ni Ella. Sunod-sunod ang pag-iyak ng dalaga dahil pakiramdam niya isa siyang babaeng bayaran. I don't need your money. Ikaw ang makinig sa akin. Keep this a secret. Walang nangyari sa atin at walang makakaalam nito. Bago pa man makasagot si Ivan, agad na tumayo si Ella at sinuot ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. Saka siya nagmamadaling lumabas ng kwarto. Napakamot na lang ng ulo ang lalaki dahil pakiramdam niya, siya pa ang may kasalanan ng mga nangyari. What a careless woman. Balay ko ba na hindi siya palay na pwede kong tukain? Napapailing na lang siya. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang 5 nakaitim na mga lalaki. Sir Ivan, nandito lang pala kayo. Hinahanap na kayo ng inyong lola. Ano naman bang kailangan niya? Gusto niya raw po mapag-usapan ang tungkol sa future ng kumpanya. Yan na naman siya. Hindi na siya natahimik sa future na yan. Isang buntong hininga ang ginawa ni Ivan, saka tinanggal ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Ngunit nagulat siya nang mapansin ang pulang mansya na nasa kama. So, it is true. Hindi nga siya babaeng bayaran. Sir? No, nothing. Hintayin niyo lang ako sa labas. Magbihis lang ako. Yes, sir. Si Ivan Grayson ay isa sa mayayamang lalaki sa Pilipinas. Tinaguri ang pinakabatang CEO at business tycoon sa bansa. Nagmamay-ari siya ng iba't ibang mall at kondo. Ngunit maraming tao ang hindi nakakaalam ng kanyang muka dahil gusto niyang manatiling misteryoso. Dumating na ba si Lola? Tanong ni Ivan sa kanyang assistant nang makarating sa kanyang opisina. Hindi pa bro, pero sabi niya papunta na raw siya. Ano na naman bang ginawa mo sa lola mo at umiinit na naman ang ulo? Umupo si Ivan sa kanyang swivel chair saka nilapat ang daliri sa keyboard. Gusto niya kasi akong ipakasal sa mga babaeng hindi ko naman kilala. Ang habol lang naman niya,
ay magkaapo. Kahit kanino na lang daw. Dahil, anong akala niya sa akin, baboy? Natawa na lang ang kanyang kaibigan nang marinig ang bagay na yon. Ano ka ba bro? Malay mo naman concern lang sa future ang lola mo. O baka naman si Alice pa rin ang gusto mo. Sumingkit ang mga mata ni Ivan at tiningnan ng masama ang kaibigan. Well, sabi ko nga, hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. It's not like that. Alam kong ikakasal na si Alice sa iba. Pero hindi mo maaalis sa akin ang bagay na nararamdaman ko. We've been together for a long time. 7 years to be exact. Tapos sa huli, sa iba pala siya magpapakasal. Ouch, ang sakit nun bro. Tumigil ka na nga dyan. Ayusin mong trabaho mo kung ayaw mo sisantahin kita. Umiling ang kaibigan ni Ivan na si Drake. Nakakatakot ka naman bro. Natatawang sabi nito. Muling tinapunan ng matalas na tingin ni Ivan si Drake at napataas na lang ito ng kamay. Maya-maya lang, sabay na napatingin ng dalawa sa pinto ng opisina. Bigla yung bumukas. Lumabas mula roon ang lola ni Ivan kasama ang ilan nitong mga bodyguard. Grandma, kamusta? Tanong ni Ivan saka tumayo at lumakad palapit sa matanda. Maayos naman ako, apo. Sandali nga. Napag-isipan mo na ba ang sinasabi ko? Alam mo, may kakilala akong babae at dalaga pa siya. Kamot ulong bumalik si Ivan sa kanyang pwesto nang makaupo ang lola niya sa sofa. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Apo, akala ko rin ba ay naiintindihan mo na ako? Hindi na ako bumabata at hindi ka na rin bumabata. Gusto ko, bago ako mamatay, makakita man lang ako ng batang anak mo. Huwag mo niyo sabihin yan Masamang damo ka. Hindi ka agad mamamatay. Abat, bastos kang bata ka. Tumawa ang magkaibigan dahil sa inakto ng matanda. Anyway alam niyo namang hindi ko kayang gawin yan. Besides, Is it Alice? Hindi nakatugon si Ivan sa sinabi ng matanda. Alice is her ex-girlfriend at ang babaeng mahal na mahal niya. Bakit apo? Nasaan na ba si Alice ngayon? Hindi ba umalis na? Natawa si Drake sa sinabi ng matanda. Saka nagsalita. Si Lola bumaba na to. Isang matalas ng tingin naman ang ginawad ni Ivan sa kanya. Sabi ko nga, hindi yun joke. But hindi ganun kadaling kalimutan ang babaeng mahal ko. Tumayo ang matanda mula sa pagkakaupo. Kung ganon, wala na ba talagang... Nabitin ang sinasabi ng matanda. Sinapo nito ang sariling dibdib. Lola, are you okay? Ano nangyari? Nagmamadaling wika ni Ivan, saka nilapitan ang matanda at inalalayan ito. Masakit yung puso ko. Hindi ako makahinga. Ito na lang ang huling salitang nabanggit ng matanda bago ito mag-collapse. Lola, madali kayo. Dalhin natin siya sa ospital. Mabigat ang boses na utos ni Ivan. Samantala, patuloy sa pag-iyak si Ella dahil sa nangyari sa kanya. Oh, ano na namang drama mo yan? Pangiinis na wika ng kapatid niyang si Stacy. Sumingkit ang mga mata ni Ella at agad na tumayo mula sa kama at lumapit sa kapatid. Ikaw, sinadya mo siguro na lasangin ako, no? Ginawa mo yun in purpose. Bakit ko naman gagawin yun? I invited you that night para magsaya. Anong mali ko ba na malalasing ka? And besides, ang bait ko pa nga dahil sinamahan kita sa kwarto para makapagpahinga. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Sinasabi ko na nga ba? Hinawakan ni Ella ang leeg ng kanyang kapatid. Sakto namang dumating ang nanay nila. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ng nanay. Saka pinigilan si Ella sa kanyang ginagawa. Siyang may kasalanan kung bakit nangyari sa akin yun, Nay. Sigaw ni Ella. Bakit? Ano bang nangyari? Natahimik si Ella at hindi mahanap ang sasabihin. Alam niya sa sarili na hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Dahil 1 linggo na lang ay ikakasal na siya. Wala po, Nay. Tugon ni Ella sa kapilit na kumalma. Makalipas ang 2 linggo, masayang-masaya ang pamilya ni Ella nang makita siyang nakasuot ng wedding dress. Pilit namang inalis ni Ella ang mga bagay na iniisip niya dahil ngayon ang araw na kanyang pinakahihintay. Umikot naman ang mata ni Stacy habang nakatingin sa kanya. Tila hindi natutuwa sa mga nangyayari.
Sino nga bang mag-aakala na ikakasal ako sa taong mahal ko? It's been 5 years simula nang pumasok kami sa isang relasyon. Steve was my dream guy at napakabait niya. Ani sa isipan ni Ella. Nang makarating siya sa harapan ng altar, nakaramdam siya ng pagkahilo. Ella, are you okay? Parang namumutla ka. Tanong ni Steve sa kanya. I'm fine. Baka kulang lang ako sa tulog kaya medyo nahihilo ako. But don't worry, kaya kong tapusin ang kasal. Pag-assure ni Ella sa kanyang fiancé. Ngunit makalipas ang ilang minuto, hindi pa man nagsisimula ang seremonya ng kasal, bumagsak si Ella sa sahig at tuluyang hinimatay. Ella! Ella! Sunod-sunod na sigaw ni Steve. Hindi na natuloy ang kasal dahil sa pagkahimatay ng bride. Sa loob ng ospital, nasaan ako? Marahang binuksan ni Ella ang kanyang mga mata at nakita niya si Steve na seryosong nakaupo sa tabi ng kama. Steve, anong ginagawa ko rito sa ospital? Gumalaw ang mga panga ng kanyang nobyo. Sinong ama? Sinong ama ng batang yan, Ella? Galit na tanong ni Steve. Ha? Anong sinasabi mo? Lumingon si Ella sa doktor na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Miss Ella, I just want to inform you that you are 1 week pregnant. Nanlaki ang mga mata ni Ella dahil sa bagay na nalaman. Po, hindi totoo yan, hindi ba? Tahimik na yumuko ang doktor. Ngumiti at iniwan sila. Kailan pa, Ella? Kailan pa ako niloloko? Steve, maniwala ka, hindi ko. Ano? Ano bang ipapalusot mo sa akin? Nandyan daw, buntis ka, Ella. Niloko mo ko. Hindi. Hinawakan ni Ella ang kamay ng nobyo at sunod-sunod na lumuha. Patawarin mo ko, Steve. Hindi ko sinasadya. It was an accident. Marahas na inalis ni Steve ang kamay ni Ella na nakahawak sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Akuin ang batang yan. Hindi sa ganun. Shut up, Ella. Ayoko na. Padabog na lumabas ng kwarto si Steve at sunod-sunod naman ang hagulgol ni Ella. Lingid sa kanyang kaalaman, kasalukuyan ngayong nakangisi ang kanyang kapatid dahil ang lahat ng ito ay naaayon sa kanyang plano. Matagal nang may gusto si Stacy kay Steve at hindi nito matanggap na ang ate niya ang gusto ng binata. Kaya ginawa niyang lahat ng paraan para hindi matuloy ang kasal ni Ella. Makalipas ang ilang oras, pilit na kinalma ni Ella ang kanyang sarili at nagpasama sa klinik ng doktor upang kunin ang resulta ng pregnancy test. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, doon din pala inospital ang lola ni Ivan. Aray! Pagdaing ni Ella nang mabangga siya ng isang lalaki. Aksidente namang nahulog ang mga papel na hawak niya. Bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Malamig na wika naman ang binata. Sa pagtaas ng ulo ni Ella, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Ivan. Ikaw? Gulat na wika ni Ella. You! Tugon naman ni Ivan. Maya-maya lang, tumama ang tingin ni Ivan sa sahig at nakita ang mga dokumentong nalaglag. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang resulta na nagsasaad na buntis ang babae. Wait, don't tell me. Agad na dinampot ni Ella ang mga papeles at inangkla ang kamay sa braso ng kanyang ina. Nay, tara na po. Sambit niya sa ina. Saka ito hinila palayo sa lalaki. Hindi pwede. Ang lalaking yun, siyang ama ng batang dinadala ko. Sigaw ng isipan ni Ella. Si Ivan naman ay balisa at palakad-lakad sa loob ng kwarto ng kanyang lola. Halos lagariin na niya ang sahig. Bro, ano bang ginagawa mo? Ako nangihilo sa'yo eh. Yung babae kanina. Sigurado ako na siya yung babaeng nakasama ko noong nakaraang gabi. Wow, bro. Hindi ko akalain na memorable sa'yo yung babaeng nakasama mo sa kama. Natatawang sambit ni Drake sa kanya. Mabilis naman siyang natahimik nang tapunan siya ni Ivan ng matalas na tingin. Shut up, Drake. Seryoso ako. I saw her result and it was positive. She's pregnant. So, iniisip mo na ikaw ang ama. Bakit? Ikaw bang nauna? Mariing napalunok si Ivan nang sambitin ni Drake ang bagay na yun. Muli niyang naalala ang pulang mansya sa kama na nakita niya. Drake, do me a favor. Ano yun? Find that woman and investigate if that child is mine.
Ito naman, dinagdagan pa ang trabaho ko. Reklamo ni Drake. Are you going to do it or not? Ito na nga nanginginig pa. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Ella habang nasa loob ng kanyang silid sa kanilang bahay. Kahit ano kasing gawin niya ay hindi sinasagot ni Steve ang kanyang tawag. At ngayon ay dumagdag pa ang tatay ng batang nasa tiyan niya. Ano ba, Ella? Nakakahilo ka. Umupo ka nga. Nay, paano ko mababalik ang tiwala ni Steve? Sabihin mo, nanay. Hindi ko alam, anak. Ang dapat mong ipagtapat sa akin ngayon ay sino ang tatay ng batang iyan. Nanay, kasi naputo lang bagay na sasabihin ni Ella nang makarinig sila ng sunod-sunod na katok. Sino yan? Magandang araw. Galing po kami sa MIG Corporation at pinadala po kami rito ni Sir Ivan. Pwede po ba namin kayong makausap? MIG Corporation? Hindi ba yun yung malaking kumpanya na may-ari ng mga kondo? Sandali lang. Sigaw ng nanay ni Ella at dalik-daling pumunta sa pinto upang buksan ito. Good day, madam. Narito kami upang makausap si Miss Ella Marquez. Nandyan po ba siya? Aha? Bakit? Ano bang ginawa ng anak ko? Lumingon ang nanay ni Ella sa loob ng bahay at agad na tinawag ang dalaga. Ella, anak, ano na naman bang ginawa mo? Nay, ano bang sinasabi mo? At bakit nandito ang mga to? Kunot noong tanong ni Ella nang pumunta siya sa may pinto. Ikaw po ba si Miss Ella? Gusto po kayo makausap ni Sir Ivan at may kailangan siyang makumpirma. Makumpirma? Ang ano? Sumama na lang po kayo sa amin. No, bakit ako sasama? Bakasan niyo pa ako dalhin eh. Anong malay ko kung totoong sinasabi ninyo? Totoong sinasabi nila. Nanlaki ang mga mata ni Ella nang marinig ang isang boses hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Isa-isang humawi ang mga taong nakasuit at nagbigay daan sa gitna. Sa dulo nito, nandoon ang isang lalaking nakapamulsa. Ikaw? I guess you do remember me. Bakit kita makakalimutan na ikaw ang... Natigil si Ella sa kanyang sasabihin at hinawakan ang kanyang tiyan. Tumama naman ang tingin ni Ivan sa kanyang tiyan. Miss Ella, I'm Ivan Grayson, ang may-ari ng MIG Corporation. At andito ako upang makumpirma kung sa akin ba talaga ang batang dinadala mo. Mariing napalunok si Ella at natulala naman ang nanay niya. Hindi sa'yo to. Kay Steve to, ang fiancé ko. Tumaas ang kilay ni Ivan nang marinig ang bagay na yun. Sigurado ka ba dyan, anak? Bakit walang alam si Steve? Saad ng kanyang ina, dahilan upang mapatingin si Ivan sa kanya. Pinandilata naman ng binata ng mata ang dalaga. Babalik ko rito matapos ang isang buwan to make a non-invasive prenatal paternity test. Biden, siguraduhin mong wala kang gagawin sa batang nasa sinapupunan mo. Paano kung sa'yo ang batang to? Then you will come with me. And as compensation, I will give you 2 million pesos. Nanlaki ang mga mata ni Ella sa sinabi ni Ivan. Ano akala mo sa akin? Paanakan? Galit niya. Sir, yung 2 million, sure ba yun? Ma? Sorry anak, kahit kasi ilang trabaho pa ang gawin ng tatay mo, hindi siya magkakaroon ng ganong halaga. Remember, I will come back after a month. Tumulikod si Ivan at lumakad palayo sa babae. Saka ito sumakay sa kotse. Naiwan namang walang masabi si Ella at ang kanyang nanay. Anak, ipagtapat mo nga sa akin. Siya ba talaga ang tatay ng dinadala mo? Malumanay na tanong ng nanay ni Ella. Tumango naman ang dalaga. Diyos ko po, mayaman na tayo. I mean, paano nangyari? I'm home. Sabay na napalingon ng dalawa sa pinto nang dumating ang nakababatang kapatid ni Ella na si Stacy. Ayan, tanungin niyong magaling yung anak. Stacy, anong sinasabi ng ate Ella mo? Ha? Bakit? Tungkol saan? Si Stacy ang dahilan kung bakit ako nabuntis. She drunk me at dinala sa isang kwarto. Bakit? Hindi ba mas okay nga yun dahil isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Stacy. Dahil sa'yo, naipit ako sa sitwasyon na to. Stacy anak, alam mo ba kung sinong nakabuntis sa ate mo? Nang araw na iyon, buong gabing pinaliwanag ng nanay ni Ella sa kapatid niya ang nangyari at hindi naman ito makapaniwala.
Ngunit para sa kanya, masaya pa rin siya dahil hindi natuloy ang kasal ni Ella sa lalaking mahal niya. Eh di mas okay, mayaman na tayo. Gaga, hindi biro ang kinakaharap ng ate mo. Makalipas ng isang buwan, tulad ng sinabi ni Ivan, bumalik siya at sinagawa ang paternity test sa bata. Nanginginig ang mga kamay ni Ivan nang makita ang resulta at si Ella naman ay tahimik lang sa isang tabi. So, it was 99% confirmed. Saad ni Ivan. Hindi naman makatingin ng diretsyo si Ella sa kanya. Prepare your things. You're coming with me. Hinatid ni Ivan si Ella sa kanilang bahay at doon kinuha naman ni Ella ang gamit niya. Bago lumabas si Ella, isang lalaki ang dumating sa kanilang bahay at iyon ay si Steve. Narinig kong lahat kay Stacy. Kung ganun, sa mayaman na pala ako pinagpalit. Lumuha si Ella sa sinabi ni Steve. Hindi ganun, Steve. Masyadong komplikado ang mga pangyayari. Inamin na sa akin ni Stacy ang lahat. Sinabi na rin niya sa akin ang totoo. Hinawakan ni Steve ang kamay ni Ella. Ella, I still love you and whatever happens, kung mahal mo pa ako, hihintayin kita. I know everything is just an accident at naiintindihan ko yun. Steve, mahigpit na niyakap ni Ella si Steve. Sa ganoon pa lang, alam na niyang may babalikan pa siya. Matapos iyon, tulad ng napagkasunduan, ay tumungo na si Ella sa mansyon ng mga Grayson. Doon ay inasikaso siya ng mga katulong ng maayos at sinamahan siya sa malaking kwarto. Wow, grabe naman tong kwarto ko. Napakalaki. Parang isang baong bahay na namin to ah. Miss Ella, pasensya na po sa istorbo pero pinapatawag po kayo ni Mrs. Grayson, ang lola po ni Sir Ivan. Untag sa kanya ng isang kasambahay. Mariing napalunok si Ella dahil natakot siya sa mangyayari. Pagdating niya sa silid ng matanda, "Good day po, ma'am." Bungad ni Ella. "Ella, come here. Sit beside me." Nakangiting wika ng matanda. Lumakad si Ella at umupo sa tabi ng kama. Hanggang ngayon kasi ay nakahiga pa ang matanda dahil kababalik lamang nito galing sa ospital. "Masayang masaya ako na malaman na magkakaapo na ako sa tuhod. Kailan mo pa nakilala ang apo ko, iha?" Kasi po..." "Lah, bakit bang dami niyong tinatanong kay Ella? Magpahinga na lang po muna kayo." Biglang pagsingit ni Ivan sa usapan nang makapasok siya sa loob ng kwarto. "Ito naman, syempre gusto ko lang malaman kung paano kayo nagkakilala at kailan pa kayo naging magkarelasyon. Nung nakaraan lang nagtatalo pa tayo. Ngayon, heto na pala." "Maabang istorya, Lola." Lumapit si Ivan kay Ella at hinawakan ang kamay ng babae. Ngumiti siya kay Ella na nagpakunot naman sa noon nito. "Ang mahalaga, nandito na ang babae magdadala ng pangarap niyong apo." "Tama ka, Ivan. Napakasaya ko talaga. Pakiramdam ko kaya ko nang tumakbo at mag-jogging sa parke." "Huwag muna, La. Magpahinga muna kayo. Lalabas muna kami." Lumabas ang dalawa mula sa silid ng matanda. "Hindi ba natin sasabihin sa kanyang totoo?" Tanong ni Ella kay Ivan. "For what? Para ma-hospital siya ulit. Listen to me." Nilapit ni Ivan ang kanyang mukha sa babae at tila ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. "Wala kang sasabihin sa kanya. Understood?" Oo, sabi mo Sang-ayon na lamang ni Ella. Pero nang makatalikod si Ivan ay nasa po niya ang kumakabog na dibdib. Sandali lamang niyang nakasalubong ang tingin ni Ivan ay ganoon na ang epekto sa kanya. Anong meron? Lumipas ang ilang araw, naging maayos ang paninirahan ni Ella sa mansyon. "Miss Ella, mag-iingat po kayo sa mga bulaklak sa garden kasi may tinik po ang iba." Paalala ng isang kasambahay kay Ella nang pumunta ito sa garden ng mansyon. "Sige po, mag-iingat po ako." Lumakad si Ella at namangha sa kagandahan ng hardin. Maya-maya lang, isang rosas ang hinawakan niya at tulad ng paalala ng kasambahay sa kanya, aksidenteng natusok ang daliri ni Ella. "Ouch!" "Are you okay?" Nagulat si Ella nang biglang lumapit si Ivan at hinawakan ang daliri niya. Ivan? "Are you stupid? Alam mo matinik ang rosas, bakit mo hinawakan?" Kasi..." "Mabuti na lang at dumating ako. Paano kung mas marami pang hawakan ng bulaklak na matinik, ha?" Natulala na lang si Ella sa mga sinabi ni Ivan.
Tinitigan niya ang mukha ng binata at nakita niya ang pag-aalala nito. Tila may kung anong bagay ang gumalaw sa kanyang dibdib at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Siya nga pala, maaga akong umuwi from the office. Dahil may pupuntahan tayong party. May grand band arranged it. At gusto ko makipag-ooperate ka sa akin. Sunod-sunod na paliwanag ng lalaki. Matapos niyang lagyan ng bandage ang sugat ni Ella, kumunot ang kanyang noo nang makitang nakatitig sa kanya ang babae. What now? Bakit ganyan ka makatingin? Ha? Wala. Agad na binawi ng babae ang kanyang kamay at umiwas ng tingin. Sa loob niya, alam niyang tila may nagbabago. Kinagabihan, kasama ang lola ni Ivan, nagtungo sila sa isang restaurant kung saan gaganapin ang party na inayos ng matanda. Everyone, nandito ako ngayon upang ipakilala sa inyo ang asawa ng apo kong si Ivan. Kumunot ang noo ni na Ivan at Ella dahil sa pagtataka. Nagsimulang kumuha ng litrato ang mga taong dumalo sa party at pumalakpak. Ivan, anong nangyayari? Anong asawa? Bulong ni Ella sa binata. It's okay. As of now, sumakay ka na lang muna sa gusto ni Lola. Alam mo naman kung ano mangyayari sa kanya kapag na-stress na naman siya. I will fix everything after this. Siguraduhin mo lang kasi parang nagiging komplikado ng lahat. Ivan, Ella, tumayo muna kayo sa gitna para maibigay namin ang blessings namin sa inyo. Sige po, La. Tugon ng binata. Hinawakan niya ang kamay ni Ella at pinag-intertwined ang kanilang mga daliri. Muli na namang naramdaman ni Ella ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Lalo pa nang magsimulang tumugtog ang mabagal na musika. Ang mga tao sa paligid ay nakangiti habang minamasdan ang dalawa. Sige na, isang couple dance lang. Pag-udyok ng mga tao na nanonood sa kanila. Mariing napalunok si Ella nang ilagay ni Ivan ang dalawang kamay niya sa likod ng batok nito. Diretsyong tumingin si Ivan sa mga mata ng dalaga. At habang ginagawa nila iyon, hindi nila mapigil ang mabilis na tibok ng kanilang puso. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ba ganito? Hindi ko dapat ito nararamdaman sa kanya pero bakit parang habang tumatagal, lalo siyang gumagwapo sa paningin ko? Bakit parang ibang dating niya ngayon? No, Ella. May lalaki naghihintay sa'yo at handang kalimutan ng lahat. Ayos ka lang ba? Ang lalim ng iniisip mo Ha? Hindi Kung iniisip mo na baka hindi ka na makawala sa sitwasyon, huwag kang mag-alala. Tutupad ako sa usapan. Nanlaki ang mga mata ni Ella nang kabigi ni Ivan ang bewang niya. For now, stay with me. Samantala, hindi man niya ipinahalata. Mabilis ang tibok ng puso ni Ivan para bang muling nabuhay ang kanyang puso. Kinabukasan. Oh bro, ano naman bang problema mo? Baka nakayuko ka dyan. Ewan ko, Drake. Naiinis ako sa sarili ko Bakit naman? May ginawa ka na naman bang kalokohan? Wala. Pero kasi, hulaan ko. Namimiss mo na naman si Alice, no? Nang marinig ni Ivan ang pangalan na iyon, nagtaka siya kung bakit hindi na siya nakaramdam pa ng sakit. No, actually, I don't feel anything for her anymore. What? That's new. Bakit? May nagbabago na ba sa'yo? Sandaling natigilan si Drake at nanlaki ang mga mata. Wait, don't tell me you're falling for Ella. Shh, shut up. Oh gosh bro, hindi ikaw yan May sakit ka ba? After a lot of years, napatay ka kay Alice. I know, for this one is different. Matapos ang araw na yon, nang makauwi si Ivan sa mansyon, Nasaan si Ella? Tanong ng binata sa katulong. Nasa kwarto po ng lola mo. Nagtungo si Ivan sa silid ng kanyang lola at nagulat siya sa nakita. Dahan-dahan lang pula, mainit pa yung sabaw. Sambit ni Ella habang sinusubuan ang matanda ng mainit na sopas. Salamat Ella, magaling ka palang magluto. Napakasarap nito. Medyo po, tinuruan lang ako ni nanay. Next time, gusto ko ring makilala ang nanay mo. Ay opo, baka magkasundo kayo noon. Medyo joker din yun Ikaw talagang bata ka. Parang sinabi mo na rin na puro ako kalokohan. Hindi naman po Sabay na tumawa ang dalawa. Sa kabilang banda, wala sa sariling nakangiti si Ivan.
habang pinagmamasdan ang dalawa sa loob ng kwarto. Agad niyang iniling ang kanyang ulo upang maalis ang mga bagay na iniisip niya. Sir, may problema po ba? Tanong ng kasambahay nang makita niya si Ivan na marahang sinara ang pinto sa kwarto. Wala naman. Please prepare a dinner at the garden. Paglabas ni Ella sa loob ng kwarto, pakisabi I will wait for her in the garden. Okay, sir. Sa paglabas ni Ella, Miss Ella, sabi po ni Sir Ivan hihintayin niya kayo sa garden. Ha? Bakit daw? Nagkibit balikat na lang ang kasambahay at saka umalis. Ano na naman kaya ang trip ng mokong na yun? Sa paglabas ni Ella sa garden, namangha ang kanyang mga mata dahil sa fairy light sa paligid. Naroon din ang isang bilog na lamesa na nakabalot sa pulang tela. It was a romantic date between them. Hanggang sa maya-maya lang, nakita niya si Ivan na nakatayo sa tabi ng lamesa. Ano to? Para saan to? This is all for you. Pasasalamat ko dahil sa pagtatrato mo ng maayos sa lola ko. Ito naman, wala lang yun. Umupo ang dalawa at matapos nilang kumain, nagsimulang tumunog ang mabagal na musika. Ella, pwede ba kitang isayaw? I want to confirm something. Ha? Oo, sige. Sumabay sa tunog ng musika ang paa ni na Ivan at Ella. Mabagal ngunit romantic. Hinila ni Ivan palapit sa kanya si Ella, dahilan upang mapayakap ang dalaga sa kanyang katawan. Ivan, pwede bang ganito na lang muna tayo? Mariing napalunok ang dalaga. Ramdam niya ang pagwawala ng kanyang puso at hindi niya ito mapigilan. Sa kabilang banda, ganito rin ang nararamdaman ni Ivan para sa kanya. I can't believe na mararamdaman ko ulit ang bagay na to. Ano bang meron ka? Mahinang sambit ni Ivan sa tenga ng dalaga. Maya-maya lang, marahang nilayo ni Ivan ang katawan ni Ella at nagtama ang tingin nila sa isa't isa. Tiningnan ni Ivan ang labi ng dalaga at tila uhaw na napalunok. Wait, tama ba itong iniisip ko? Ella, gumalaw ka. Huwag mong hayaan to. Bulyaw ni Ella sa sarili, ngunit tila ayaw gumalaw ng kanyang katawan. Unti-unting lumapit ang mukha ni Ivan sa dalaga. Palapit ito ng palapit hanggang maglapat ang kanilang labi. Hindi alam ni Ella kung bakit pumikit ang kanyang mga mata at tumugon sa mainit na halik ng binata. Nang gabing iyon, matapos ang kanilang dinner, na napuno ng katahimikan ang paligid. Shucks, anong ginawa ko? Bakit? Bakit ako lumaban sa halik niya? Ella, napaparinig ka na ba? Sunod-sunod na binubulyuan ni Ella ang kanyang sarili. Paikot-ikot siya sa higaan ng kanyang kwarto at hindi mapakali. Pero masarap naman, di ba? No, Ella. Paano si Steve? Saka may usapan kami ni Ivan after this. After ko ipanganak ang bata, we're done. Pero bakit niya ako hinalikan? Nilapat ni Ella ang kanyang palad sa ibabaw ng kanyang tiyan at pinakiramdaman ang bata. Baby, sa tingin mo ba, pwede kami ng daddy mo? Wait, sinabi ko ba yun? Gulong-gulo ang isip ni Ella sa mga bagay na nangyayari. Paulit-ulit siyang nagpaikot-ikot sa kanyang higaan hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Pagsapit ng umaga, nag-aayos ang kapatid ni Ella na si Stacy ng kanyang sarili. Ngayong araw kasi ay makikipag-usap siya kay Steve kaya labi siyang nagpapaganda. Good morning, Steve. Kanina ka pa ba? I'm sorry, medyo natagalan ako. Nangaakit na wika ni Stacy nang makarating siya sa loob ng restaurant kung saan sila makikita ng binata. Stacy, nakipagkita ako sa iyo upang iklaro ang lahat. First of all, I don't like you. It's always been Ella. At hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa kanya. Para lang paghiwalayin kami. I am willing to wait for her. Dahil mahal ko siya. At hindi mo na mababago yun. Pero Steve, may anak na si Ella. Buntis siya sa ibang lalaki. And that's because of you. Natigilan si Stacy at mariing napalunok. Please, Stacy. Mahal ka ng kapatid mo. Huwag mo sanang sirain ang bagay na yun. Tumayo si Steve saka lumakad palayo. Iniwan namang umiiyak si Stacy sa loob ng restaurant. Samantala, sunod-sunod ang paglunok ni Ivan sa kanyang laway habang naiisip ang ginawa niya ng gabing yun. Oh bro, hindi pa ba ubos yung laway mo? Ang dami mo namang nalunok eh. Wala ako sumud makipagtalo sa iyo, Drake. This is a serious matter. Bakit na naman?
Tiningnan ni Ivan si Drake ng diretso. I kissed her. What? Ang lakas mo naman pala eh. Shut up. Hindi ko naman yun sinasadya. Alam mo bro, it's not a big deal. Nabuntis mo nga eh. Aray! Isang malakas na batok ang ginawa ni Ivan sa kanya. Sira ulo. Anyway, I think this is a serious matter. Hindi ko naman gagawin yun kung wala akong feeling sa kanya. Hindi ba? Sasabihin ko sa kanyang nararamdaman ko. Wala na akong pakialam kung ma-reject pa ako. Good morning, Ivan. Sabay na napalingon ang magkaibigan sa pinto nang marinig ang tinig ng isang babae. Alice? Natulalang sambit ni Ivan sa babaeng ngayon ay kadarating lang. Oh, bakit para kang nakakita ng multo? Bro, lalabas lang ako. Nice to see you again, Alice. Pagpapaalam ng kaibigan ni Ivan sa katuluyang lumabas ng pinto. Isang buntong hininga ang ginawa ni Ivan, saka umayos ng upo sa kanyang swivel chair. Anong ginagawa mo rito, Alice? I am here dahil gusto kitang bisitahin. Masama ba yun? Masama. Dahil baka kung anong sabihin sa akin ng fiancé mo. Sandaling natahimik si Alice. Yumuko siya at malungkot na nilaraw ang kanyang daliri. Actually, wala na kami. Natulala si Ivan sa sinabi ng dalaga. I tried to fall for him, tulad ng gusto ng mga magulang ko. Pero kasi, I can't. I still love you, Ivan. Na-realize ko na ikaw pa rin ang mahal ko at walang nagbago ron. At iniisip mo na ganun lang kadali ang bumalik sa akin. Ivan, I know nasaktan kita ng sobra. Pero nandito na ako, oh. We can start over again, right? Ivan, apo. Naputol ang usapan ng dalawa nang bumukas ang pinto at pumasok sina Ella kasama ang lola ni Ivan. La, anong ginagawa niyo rito? Nag-aalalang tanong ni Ivan saka tumayo at lumapit sa matandang naka-wheelchair. Tumama naman ang tingalis kay Ella at tumaas ang kilay nito. Napaiwas naman ang tingin si Ella sa kanya. Napansin ito ni Ivan kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Ella. Ella, pwede bang isama mo muna si Lola sa conference room? At doon kami mag-uusap. Ha? Sige. Yumuko si Ella at kinausap ang matanda. La, sa conference room muna raw tayo. Nanatiling masama ang tingin ng matanda sa dalagang si Alice. Sa paglabas ng dalawa, muling nag-usap sina Alice at Ivan. Parang ibang hawak mo sa kamay ng babae yun kanina, ha? May dapat ba akong malaman? Dapat malaman? Bakit? May karapatan ka pa bang malaman ang lahat ng tungkol sa akin? Ivan. Listen, Alice. The moment na sinabi mo sa akin na ikakasal ka na sa iba at hindi mo ko kayang ipaglaban, that is the time na natapos ng lahat sa atin. It's over, Alice. At wala ka nang babalikan pa. I am happy with my life right now. Siya ba? Ang babaeng yun ba ang nagpapasaya sa'yo ngayon? Yes. At magkakaroon na kami ng anak. So please stay out of her sight. Ayoko ma-stress siya dahil sa'yo. Excuse me. Lumabas si Ivan ng opisina. Samantala sa loob ng conference room, halos maubos na ang kuko ni Ella sa kakangat-ngat niya. Ella, iha, kumalma ka nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Kasi Lola, parang galit sa akin yung babae kanina na nasa opisina ni Ivan. Sino po ba yun? Si Alice. Ex-girlfriend siya ni Ivan. Nang marinig ni Ella ang bagay na yon, tila kumirot ang kanyang puso. Kung ganun po, bakit kaya siya nandito? Ewan ko, pero hindi na mahalaga yon kasi nandito ka na. Lola, bakit po kayo napabisita? Mabilis na tanong ni Ivan nang makarating siya sa loob ng silid. Ha? Gusto ko lang kasing itanong yung about sa kasal ninyo. Kasal? Korong sambit ng dalawa. Bakit parang gulat na gulat kayo? Napahagod ng sentido si Ivan at hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng matanda. Lola, ano kasi... Okay, sige. I planned that. La, pero sa ngayon, huwag niyo munang isipin ang mga ganyang bagay. Just let us decide on our own. Magpagaling kayo. Yun ang mahalaga. Pagputol ni Ivan sa sasabihin ni Ella. Seryoso ka ba? Pinandilatan ng dalaga ang binata. Isang pagngisi naman ang tinugon nito sa kanya. Mukha ba ako nagbibiro? Lingid sa kaalaman ng mga ito,
Sa labas ng conference room, ang lahat ng pinag-uusapan nila ay naririnig ni Alice. Mariing kinuyom ng babae ang kamay niya dahil sa nararamdamang galit. Mga agaw. Bulong ng dalaga na may halong galit. Nang makauwi si na Ivan, hinatid ng katulong ang matanda sa kanyang silid. Ella, pwede ba tayo mag-usap? Ha? Oo naman. Nag-uusap na nga tayo oh. Aray! Isang pitik sa noo ang ginawa ni Ivan dahil sa kapilyahan ng dalaga. Follow me. Nagtungo ang dalawa sa office area ni Ivan at doon nag-usap. Tungkol sa nangyari kanina, I guess you are thinking who is that girl? Ex-girlfriend mo siya, hindi ba? Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Wala naman tayong relasyon at lahat ng nangyayari sa atin ay aksidente. Nandito tayo dahil sa bata. Ella, hindi yun ang... It's okay, Ivan. Kung iniisip mo na magagalit ako dahil sa ex mo, nagkakamali ka. Nakalimutan mo na ba? Hinihintay rin ako ni Steve. At pagkatapos ng lahat ng to, maghihiwalay tayo na para bang hindi magkakilala. You will get your heir, and that's all. Mariing kinuyom ni Ivan ang kanyang kamay at nagsimulang mabalot ng galit ang puso niya. Ganun ba? So, babalik ka pa rin pala sa kanya? Oo, ganun din naman ang gagawin mo, hindi ba? What about our kiss last night? Mariing napalunok si Ella at pilit na pinigil ang pagluha ng mata niya. It's just a friendly kiss. Wala lang yun. Nanlaki ang mga mata ni Ivan sa sinabi ng dalaga. Pakiramdam niya ay hindi siya mahalaga rito. Is that so? Okay, I understand. Matapos lumabas ni Ella mula sa kwarto ni Ivan, mabilis na bumuhos ang luha sa mga mata niya at agad na tumakbo sa kwarto. Kapag ba sinabi ko na mahal ko na siya, may magbabago ba? Kapag ba sinabi kong wala na sa puso ko si Steve, sasabihin ba niyang ako na lang? Hindi naman, di ba? Ayokong umasa sa pagmamahal na alam kong ako lang ang nakakaramdam. Mariing niyakap ni Ella ang unan saka doon binuhos lahat ng luha. Samantala, sa silid ni Ivan, hindi niya mabilang kung ilang papeles na ang napunit niya dahil sa inis na nararamdaman. Stupid woman. Bakit ba napakamanhid niya? Ano bang problema niya? Hindi pa ba niya nararamdaman ang nararamdaman ko? O baka naman, totoong sinasabi niya na ang Steve na yun pa rin ang mahal niya. Ginulo ni Ivan ang kanyang buhok dahil sa inis. Nakakagulon talaga ng isip ang babaeng yun. Kinabukasan, nagtungo si Alice sa bahay ni Ella at kinausap ang kapatid nito sa isang restaurant. Kamusta? Ikaw palang kapatid ni Ella, ang fiancé ng ex-boyfriend ko? Os? Talaga? Ikaw ang ex-girlfriend ng Ivan na yun? Yes. May duda ka pa ba? Well, maganda ka naman. Hindi ako nandito para makipagpagandahan. I just want to know kung anong klaseng babae ang kapatid mo. You know, para maging mapanatag ako kung secure nga ba ang ex ko sa kanya. Tulad ng nakita mo, hindi kami mayabang tao. Saka sumuko ka na lang dun sa ate ko. Malakas yata ang guardian angel nun eh. Look miss, I'm getting tired of talking to you. Magkano bang kailangan mo? Wow! Ano nga akala mo sa akin? Mukhang pera? 500,000 sapat na. Napangisi na lang si Alice sa mga bagay na narinig sa babaeng kaharap niya. Matapos iyon, nakuha niya ang mga impormasyong kailangan niya. Hindi na nagdalawang isip si Alice at pumunta siya sa opisina ni Ivan upang kausapin ito. Ano naman bang ginagawa mo rito? Akala ko ba, nasabi ko na sa'yo na tapos na tayo. Ivan, you still have a chance. Hindi mo naman kailangan panagutan ng bata sa tiyan ng babaeng yun. I can give you a better child if you want. Nanlaki ang mga mata ni Ivan nang marinig ang sinabi ni Alice. Saan mo nakuha ang impormasyon na yan? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, nalaman kong responsable kang ama. Kahit sa isang sanggol na aksidente mo lang na nabuo. No, Alice. Can you please stop this? Ano bang gusto mong iparating? Tumayo si Alice at lumapit kay Ivan. Hinawakan ng dalaga ang korbata ng binata. Saka ito hinila palapit sa kanyang muka. I want you to come back to me, Ivan. That's all. Matapos niyang sabihin ang bagay na yon, nanlalaki ang mga mata ni Ivan nang halikan siya ni Alice sa labi. Samantala, sunod-sunod ang pagluha ni Ella habang nakasilip sa pinto ng opisina ni Ivan.
Kitang-kita niya ang dalawa na magkalapat ang mga labi. Dali-dali siyang tumakbo palabas at hindi na muling lumingon pa. Sabi ko na nga ba ano pa nga bang gagawin ko sampid lang naman ako sa lugar na to, di ba? Siya ang totoong mahal ni Ivan at hindi ako. Ilusyonada lang talaga ako. Yun lang. Sunod-sunod na bulyaw ni Ella sa sarili habang nasa loob ng kanyang kwarto. Maya-maya lang, isang mensahe ang natanggap niya sa kanyang cellphone. Si Alice to Magkita tayo sa Heaven Restaurant. Saad sa mensahe na natanggap niya. Ano na naman kayang problema niya? Minukbang na nga niya si Ivan Naiinis na sambit ni Ella saka tinapon ng cellphone sa tabi ng kanyang kama. Ngunit kinabukasan, hindi niya alam kung bakit. Ngunit nakipagkita siya kay Alice sa sinabi nitong restaurant. Nanatiling tahimik si Ella at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Alice. Maya-maya lang, nilapag ni Alice ang isang sobre sa harapan ni Ella. Ella, please, para sa'yo to. Para matapos na to. Kunin mo na ang pera na to at ipalaglag mo ang bata. Ano to? Akala ko ba kakausapin mo ko ng maayos? Huminga ng malalim si Alice. Gusto ko lang naman na matapos na to. Alam mo namang ako ang mahal ni Ivan. Pero hindi ibig sabihin nun ay gagawan ko ng masama ang bata. Anak niya to. Naiintindihan mo ba yun? Ella, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam mo naman ang totoo. Si Ivan, akin siya. Ako ang mahal niya. At ako pa rin hanggang ngayon. Pero hanggat nariyan ang batang yan, hindi siya makapagdesisyon ng tama. Malakas na hinampas ni Ella ang kamay niya sa lamesa. Hindi. Hindi ako papayag. Kung gusto mo si Ivan, sige, iyon na. Pero hindi ko ipapa-abort ang anak ko. Kahit anong gawin mo. Ella, this is the only way para makaiwas ka na sa gulo ng pamilya ni Ivan. I'm already here. Pwede ko namang bigyan ng anak si Ivan. And as for you, please live your life. Mariing kinayom ni Ella ang kanyang kamay. Tumama ang tingin niya sa isang baso na nakapatong sa lamesa. At wala sa sariling tinapon iyon sa mukha ni Alice. What the? Sigaw ni Alice. Wala nang katuturan ng usapan na to, Alice. Gawin mo ang gusto mo, pero wag mo akong diktahan. Lumakad si Ella palabas ng restaurant at nang makarating siya sa parke, hindi niya na mapigilan ang pagluha. Ngayop na babaeng yun. Kailan pa siya naging kriminal? Kailan pa niya nalaman ang kometil ng isang walang muwang na bata? Hinawakan ni Ella ang kanyang tiyan. Huwag ka mag-alala, baby Hindi kita iiwan. Nang araw na iyon, gulong-gulo si Ella at pakiramdam niya hindi maganda kung uuwi pa siya sa mansyon ni na Ivan. Pakiramdam niya ay hindi na siya nararapat sa lugar na yon at dapat na siyang umalis. So anong plano mo ngayon? Tanong ni Steve habang nakaupo sa loob ng kotse. Walang ibang maisip si Ella kaya tinawagan na lang niya ang dating nobyo upang humingi niyang tulong. Hindi ko rin alam. Paano bata? Sandaling natigiglan si Ella. Saka tumingin kay Steve. Steve, sabihin mo, mahal mo pa ba ako? Ngumiti si Steve at tumugon. Hindi naman nagbago yun. Ang tanong, mahal mo pa ba ako? Mariing napalunok si Ella at hindi mahanap ang itutugon sa binata. Yumuko siya at nagsimulang lumuha. I'm sorry. Hinawakan ni Steve ang magkabilang balikat ni Ella. Saka niyakap ang dalaga. It's okay. I understand. Kahit masakit tanggapin, alam ko namang mangyayari ito. At inaasahan ko na yun. Maybe kaya tayo pinaghiwalay noon ay hindi talaga tayo nakatadhana. Steve, wag mo na akong alalahanin, Ella. I will still be here with you. Marahang nilayo ni Ella ang katawan ni Steve sa pagkakayakap sa kanya. Pwede ba akong humingi ng pabor? Pabor? Sure, ano naman? Itakas mo ko. Ilayo mo ko sa lugar na to. Ha? Pero paano si Ivan? Alam ko masaya na si Ivan sa babaeng kasama niya ngayon. At pwede siyang bigyan ng anak nito. As of now, gusto ko nang lumayo sa kanila. Sigurado ka ba, Janela? Oo, Steve. Sigurado ako. Nang araw na iyon, hindi na muling bumalik si Ella sa mansyon ni Ivan. Nawala na lang siya at tuluyang nagpakalayo-layo. Hindi siya tumupad sa usapan. Sir Ivan, I'm sorry po pero hindi po talaga namin siya mahanap kahit saan. Sigurado ba kayo?
Sa ibang bansa, hanapin nyo. Sa mga probinsya, tignan nyo. Poster picture everywhere. In social media. In news. I don't care, basta hanapin nyo siya. Yes, sir. Natatarantang lumabas ng opisina ang mga tauhan ni Ivan. Sakto namang dumating ang kaibigan niyang si Drake. Bro, calm down. Mahanap din natin siya. It's been months, Drake. Paano kung hindi mag-aalala? Wala mo lang siya sinabi kung saan siya pupunta. Basta nawala na lang siya. Bro, sandali lang. I think kailangan mo tong makita. Nilapag ni Drake ang laptop sa lamesa ni Ivan. Nanlaki ang mga mata ni Ivan nang makita ang CCTV footage kung saan naroon si Ella. Nakasilip ito sa pinto ng kanyang opisina at umiiyak. Ito ang araw kung kailan hinalikan ni Alice si Ivan. I think this is the reason kung bakit siya umalis. Damn, bakit hindi ko naisip yun? Inis na ginulo ni Ivan ang kanyang buhok at hindi makapaniwala sa nakita. What's up? Para nagkakagulo kayo. Pagbati ni Alice nang pumasok siya sa loob ng opisina ni Ivan. You are the reason kung bakit hindi ko na siya makita. Who? Oh, that woman? Mabuti naman pala at umalis na siya. Ivan. Muntik ng pagbuhatan ng kamay ni Ivan si Alice at mabuti na lang napigilan siya ng kaibigan. Bakit? Balak mo kong saktan dahil lang sa babaeng yun? Hindi lang siya babae lang, Alice. I love her. Hindi nakatagon si Alice at natulala na lang ang dalaga. Kahit anong gawin mo, hindi na kita matututuhang mahalin ulit, Alice. Bakit ba hindi mo maintindihan? Natapos na tayo. We're done. Period. Ivan, alam mong hindi ko kayang tanggapin yun. Pues, kailangan mong tanggapin. Maya-maya lang, unti-unting kumalma si Ivan at tiningnan ang kaibigang nakahawak sa kanya. Drake, I want you to do something. Ano yun? Pull out all investment under Alice's parents' company. Ayoko na makipag-collaborate pa sa kanilang pamilya. Terminate everything related to them. Sigurado ka ba dyan, Ivan? Yes. Sandali lang, Ivan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. You mean pwede mong gawin sa akin ang lahat, pero hindi ako pwedeng gumanti. That's pathetic, Alice. I will not hurt you physically and emotionally, but I will make sure na mawawala na kayo sa listahan ko. Kinuha ni Ivan ang bag at coat niyang nakasabit sa upuan, saka lumabas ng kanyang opisina. You can't do this to me, Ivan! Huling sigaw ni Alice. Tumungo si Ivan sa pamilya ni Ella ngunit wala rin doon ang babaeng hinahanap niya. I'm sorry, Ivan. Maging kami rin ay hinahanap namin si Ella. Hindi rin siya tumatawag sa amin eh. Ganun po ba? Sige, kung magkakaroon po ng pagkakataon na tawagan niya kayo, pakiusap, sabihin niyo kagad ako. Sige, iho. Ako, pwede naman ako, Ivan. Available pa ako. Kumikislat ang mga mata ni Stacy habang nagpapakyut kay Ivan. Impit na natawa naman ang binata. Salamat. Napatawa mo ako. Lo, ginawa pa akong joker. Wait lang. Okay na ba kayo ng ate mo? Kahit ano namang gawin ko sa babaeng yun, magiging okay pa rin kami. Ganun ba? Buti naman. Anyway, I have to go. Nagtanong ka na ba kay Steve? Natigilan si Ivan sa sinabing iyon ni Stacy. Seryoso ang mukha ng dalaga at tila may laman ang salita nito. Sige, susubukan ko siyang kausapin. Matapos ayon, agad na tinawagan ni Ivan si Steve at nakipagkita rito. Noong una ay tumatanggi ang lalaki, ngunit pumayag din ito. Steve, hindi na ako magpapalikoy-likoy pa. Alam kong alam mo ang gusto kong itanong. Kinuha ni Steve ang isang basong kape na nakapatong sa lamesa, saka humigop roon. Alam ko, pero bakit sa akin? Ikaw na lang kasi ang alam kong malapit kay Ella. And besides, she loves you. Natigilan si Steve at binaba ang tasa ng kape. How I wish she still loves me. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung pareho pa kayong martir o pareho kayong tanga sa pag-ibig. Pero Ella loves you more than she loves me. Nagulat si Ivan sa bagay na narinig niya. But then, sinaktan mo siya ng sobra. Paano kung ayaw na niya makipagkita sa'yo? Pwede bang ibalik mo na lang siya sa akin? At bakit ko gagawin yun? Ngayon pa na magkakaanak na kami. At ngayon pa kung kailan mahal na mahal ko na siya. Natigilan si Steve at nagulat sa sinabi ni Ivan. Pakiramdam niya ay siya ang naging hadlang sa pagmamahala ng dalawa. Alam ba niya? No,
Sa tingin ko hindi. Ang komplikado niyong dalawa. Kamot ulong sambit ni Steve. Listen to me, Ivan. Sa oras na makita mo si Ella, tell her everything. Sabihin mong nararamdaman mo at lahat ng gusto mo kasi nasaktan mo siya ng sobra. I know. Matapos ang usapan ng dalawa, sinama ni Steve si Ivan sa isang probinsya kung saan naroon si Ella. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang hindi sila magkita. Halos matunaw ang puso ni Ivan nang makita niya ang dalaga na nagwawalis ng bakuran at mayroon ng malaking tiyan. Steve, ikaw na ba yan? Nabili mo ba yung... Naputol ang bagay na sasabihin ni Ella nang tumaas ang kanyang ulo at tumama ang tingin kay Ivan na ngayon ay nakatayo sa hindi kalayuan. Ivan? Ella, sa wakas, natagpuan din kita. Ang laki na ng tiyan mo. Halos muluhang sambit ni Ivan. Sorry, Ella. Kung sinama ko siya rito I guess kailangan niyo mag-usap. Saad ni Steve. Parehong tulala ang dalawa sa isa't isa at hindi malaman kung anong nangyayari. Nagtungo ang dalawa sa tabing ilog na malapit sa tinitirahan ni Ella at Steve. Nandito ka lang pala. Alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Bakit mo ko hinahanap? Dahil ba tinakas kong anak natin? I'm sorry pero kasi... Shh! Pwede bang patapusin mo muna ako bago ako magsalita? Kaya hindi ko masabi sa'yo na mahal kita. Kasi lagi mong pinuputol ang mga sinasabi ko. Natulala si Ella sa sinabi ni Ivan. Tumingin si Ivan sa kanya at ngumiti. Yes, Ella. Tamang narinig mo. Hindi si Alice ang mahal ko, kundi ikaw. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit simula nang dumating ka sa buhay ko, lahat ng nararamdaman ko ay nagbago. Alam kong hindi ka maniniwala, pero yun talaga eh. Ba't sinasabi mo sa akin ngayon ang lahat ng to? Dahil baka wala ng pagkakataon na masabi ko sa'yo to. Paano kung mawala ka na naman? Paano kung takbuhan mo na naman ako? Paano kung... Nanlaki ang mga mata ni Ivan nang maramdaman ang labi ni Ella na lumapat sa kanyang labi. Sapat nang marinig kong mahal mo ako, Ivan. Sapat nang malaman kong mahalaga ako sa'yo. Thank you, Ella. I'm sorry sa mga bagay na nagawa ko I'm sorry dahil hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. I'm sorry. I accept it, Ivan. Sorry din dahil bigla ako nawala. Oo nga pala. Paano si Alice? Pinutol ko ng lahat ng ugnayan ng aming pamilya. Masyado na siyang masakit sa ulo at out of control na ang sinasabi niya. Ganun ba? Kaya mo na. Hindi na malagang bagay na yun. Kinabig ni Ivan ang balikat ni Ella at nilapit ang katawan ng dalaga sa kanya. Ang mahalaga sa akin, nandito ka na. Please, huwag mo na akong tutaguan. Tell me, Ella. I want to hear everything from you. Mahal mo ba ako? Mariing lumunok si Ella at habang nakatingin sa mga mata ng binata, saka tumugon. Oo, mahal kita. Nahihiyang sambit nito. Napangiti naman si Ivan nang marinig ang salitang matagal na niyang hinihintay. Muling naglapat ang labi ng dalawa at isang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan. Makalipas ang ilang buwan, labis na inalagaan ni Ivan si Ella. Lahat ng bagay ay ibinigay nito sa dalaga hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay nila. Congratulations! It's a baby boy! Anunsyo ng doktor nang lumabas ang anak ni Ella at Ivan. Tuwang-tuwa naman ang lola ni Ivan sa mga bagay na nasaksihan. Sa wakas ay nahawakan na rin niya ang kanyang apo sa tuhod sa unang pagkakataon. Salamat naman at nakita ko na ang anghel ko. Kahit ang pinagloloko niyo ko noon at hindi ko kayo mapapatawad, nawala lahat ng galit ko nang makita ko ang gwapo kong apo. Sambit ng lola ni Ivan. Hinimas naman ni Ivan ang balikat ni Ella na ngayon ay nakahiga sa hospital bed. Are you okay? May kailangan ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Ivan. I'm fine. Kailangan ko lang magpahinga. Makalipas ang isang taon, napuno ng kaligayahan ang paligid. Ang buong mansyon ay napuno ng magulong laruan dahil sa batang nandoon. Naisip ni na Ivan at Ella na pumunta sa ibang bansa upang magbakasyon. Unang bakasyon kasama ang anak nila. Napakaganda naman dito sa Paris, Ivan. Yup. At mas lalo pa tong gumanda nang makasama ka rito. Sus, binabola mo na naman ako. Ha? Sa tingin mo ba gagawin ko yun sa'yo? Napuno ng tawanan ng paligid dahil sa kakulitan ng dalawa.
Naisipan ng dalawang ito na maglakad sa magandang garden sa Paris dahil si Ella ay mahilig sa bulaklak. Sandali lang, Ivan. Masakit ng paa ko. Umupo muna tayo. Pag-aya ni Ella at umupo sa bakanting bench kasama ang anak na nakasakay sa stroller. Sige, ibili muna ako ng tubig. Nag-stretch si Ella ng kanyang paa at tumingala sa langit. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang isang drone na lumilipad. Ano yun? Very unusual naman na makakita ako ng isang drone na may pangalan ko. Nagtatakang sambit ni Ella nang makita ang isang drone na may hila-hilang banner kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Maya-maya pa, muli siyang nagtaka nang magsimulang bumukas ang fountain sa paligid at nagsimula itong sumayaw. Anong nangyayari? Tiningnan ni Ella ang anak niya ngayon ay natutulog sa stroller. Saka muling tumingin sa paligid. Maya-maya lang, nakita niya si Ivan na naglalakad hindi kalayuan. Nakangiti ito at may hawak na bulaklak. Ano na naman ang pakulo mo? Halos mapunit ang pisngi ni Ella sa ngiti niya. Nang tuluyang makalapit si Ivan sa kanya, hinawakan niya ang kamay ni Ella. Pwede ka bang tumayo sandali? Sambit ni Ivan sa dalaga. Sa pagtayo ni Ella, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang lumuhod si Ivan sa kanyang harapan. Marahan itong pinalapag ang hawak na bulaklak sa upuan. Saka kinuha ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Ivan, don't tell me. Ngumiti si Ivan at binuksan ang kahon na mayroong diamond ring sa loob. Tumingala si Ella nang marinig ang mga lumilipad na kalapati at nandoon muli ang drone na nakita niya kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, "Will you marry me" na ang nakalagay dito. Tulad ng nakasulat sa itaas. Will you be my wife, Ella? Hindi napigilan ni Ella ang pagluha ng kanyang mga mata. Yes, I will marry you, Ivan. Mahigpit niyang niyakap si Ivan. Matapos iyon, niligay nito ang singsing sa kanyang daliri. Para kay Ella, wala nang masasaya pa sa mga nangyayaring ito sa kanyang buhay. Sa pagbalik nila sa hotel, hindi ako makapaniwala na ikakasal na tayo. Sambit ni Ella habang nakadungaw sa balcony ng kanilang hotel. Sino nga ba mag-aakala na sa haba ng pinagdaanan natin, sa kasal din tayo matutuloy? Tama ka. Niyakap ni Ivan si Ella mula sa likod at hinalikan ang lieg ng dalaga. I love you so much, Ella. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi kita nakakilala. Ako rin, Ivan. Hindi ko maisip kung anong buhay ko ngayon kung hindi ikaw ang kasama ko. I love you, Ivan. Marahang humarap si Ella sa binata, saka naglapat ang labi nila. Lumalim ito ng lumalim. Binuhat ni Ivan si Ella patungo sa kama at doon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na gabi. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang nakatakdang araw ng kasal ni Ella. Ang lahat ay abala at ang lahat ay excited na sa mangyayari. Ate, pwedeng pumasok? Tanong ni Stacy na ngayon ay nasa pinto ng dressing room ni Ella. Wala ka naman sigurong binabalak na gawin, ano? Grabe ka naman sa akin. Joke lang. Pumasok ka na. Sa pagpasok ni Stacy, namangha siya sa kagandahan ng kanyang kapatid na ngayon ay nakasuot ng wedding dress. Ang ganda mo naman. Manang-mana ka talaga sa akin, no? Salamat. Pero hindi mababago ng papuri mo ang ginawa mo na sa akin dati, no? Alam mo dati, galit na galit ako sa'yo. Sobrang sakit ng ginawa mo eh. Pero naiintindihan ko na rin. Dahil alam kong batang isip ka pa talaga. Grabe ka naman sa akin, ate. Ginawa ko lang yun kasi, alam mo na, selos. I know, naiintindihan ko naman. Patawarin mo na ako, hindi ko naman sinasadya. Hayaan mo na, okay lang yun. Isipin mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Ivan. Kaya kahit paano, gusto ko rin mag-thank you. Thank you rin talaga sa kalokohang ginawa mo. Oo na, hindi mo naman kailangang ulit-ulitin na loka-loka ako eh. Pero alam mo, ang saya ko para sa inyo. Sobrang saya. Deserve mo si Ivan at Ella. Bukod sa gwapo na, mayaman pa. Loko, halika nga rito. Lumapit si Stacy kay Ella at binigyan niya ng mahigpit na yakap ang kapatid. Feeling ko, hindi na ako makakahanap ng baliw na kapatid na gaya mo, no? Ito naman, nagsisisi na nga yung tao eh. Sorry. Matapos ang madamdaming tagpo na iyon,
Lumabas na si Stacy mula sa dressing room. Si Ella naman ay sinundo na ng bridal car at tumungo na sa simbahan. Sa oras na ihakbang kong mga paa ko papasok sa simbahang ito, tuluyan na ako magiging Mrs. Grayson, hindi ba? Isipin ko pa lang ang mga nangyayari. Kinikilig na ako. Isa sa mga pangarap ko bilang isang babae, ang maikasal sa lalaking tulad ni Ivan. Magkaroon ng anak at higit sa lahat, magkaroon ng masayang pamilya. At ano pa nga bang mahihiling ko? Wala na. Kontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Nagsimulang maglakad si Ella sa pulang carpet ng simbahan. Sa dulo nito ay naghihintay si Ivan na may ngiti sa labi. Napakaganda mo, Ella. Sambit ni Ivan nang tuluyang makalapit si Ella sa kanya. Saka siya bumulong sa tenga ng dalaga. Mahal na mahal ko kayo ni Errol. Isang matamis na ngiti ang ginawa ni Ella. Mahal na mahal din kita, Ivan. Para sa ating pamilya. Simula ngayon, wala na makakapaghiwalay sa atin. Tama ka. Hinding-hindi na tayo maghihiwalay pa. Sabay na humarap ang dalawa sa taong magkakasal sa kanila hanggang sa sinimulan na ang seremonya ng kasal. I now pronounce you man and wife. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa paligid. Tinaas ni Ivan ang veil ni Ella at ngumiti ang dalawa sa isa't isa. I love you, wifey. Panunokso ni Ivan sa kanyang asawa. I love you too, hubby. Muling naglapat ang mga labi ng dalawa sa isa't isa at nagsigawan ang mga taong nakatingin sa kanila. 2 taon ang lumipas na puno ng pagmamahala ng pagsasama ni Ivan at Ella. Sa huli, muling nagkaroon ng supling. Oh, Ivan, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang zombie, ah. Pagibiro ni Drake sa kaibigan niya. Kung alam mo lang kung gaano kagulong ngayon ang bahay namin. Isang malakas na tawa ang ginawa ni Drake. 2 na kasing anak mo. Asahan mo mas magiging magulo pa yan pagtanda nila. Alam ko naman yun at hindi ako nagreklamo. I find it cute actually. Hindi lang talaga maiiwasan na magiging magulo sa bahay. Daddy! Sabay na napalingon ang magkaibigan nang marinig ang sigaw ng isang bata mula sa pinto. Oh, ayan na ang mga anghel mo. Ngumiti si Ivan sa nakita. Maya-maya lang, pumasok na rin si Ella kasama ang isa pa nilang anak na 1 taong gulang, si Sam. Pasensya na, Ivan, ah. Nagpupumilit kasi itong mga bata na gustong bumisita rito eh. It's okay, Ella. Ano ka ba? Alam mo namang bukas na bukas ang opisina ko para sa inyo. Daddy, pwede ko ba makalaro yung computer game sa laptop mo? Tanong ng panganay nilang anak na si Errol. Computer game? Meron ba ako nun, anak? Yes po. I put it there. Napakamot na lang sa ulo si Ivan. 3 taong gulang pa lang si Errol, ngunit maalam na ito sa mga computer. Okay, sige. Pero sandali lang, ah. Ayoko nang madalas kang gumagamit ng gadgets. Yes, Daddy. Kumusta ka? Pagbati ni Ivan kay Ella nang lapitan niya ang babae. Okay naman. Eto, medyo nasakit ang balakang. Kakahabol dyan sa mga bata. Sambit ni Ella sa kanya. Don't worry. I'm planning to have a vacation with only me and you. Paano mga bata? Susunod sila after a few days. You deserve to relax sometimes. Hinawakan ni Ivan ang baywang ni Ella. Saka ito hinagkan sa labi. Baka nakakalimutan yung nandito pa ako. Pagsingit ng kaibigan ni Ivan. Mag-asawa ka na rin kasi. Kansyaw ni Ivan sa kanya. Kung ganun lang ba kasi kadali. Yung tipong nakabuntis lang ako ng isang babaeng nakakasama ko na pala habang buhay. Sira ulo. Binato ni Ivan si Drake ng isang folder. Tumatawang umiwas naman si Drake sa kanyang ginawa. O siya, sige. Maiwan ko na muna kayo dyan, ah. Oy, Ivan. Baka madagdagan na naman ang anak mo, ah. Hinay-hinay lang. Sabay na tumawa sina Ella at Ivan nang marinig ang sinabi ni Drake. Sa paglabas nito sa pinto, muling nagtingin na ng dalawa at ngumiti. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang itry yung sinabi niya? Na ano? Nadagdagan pa ang mga bata? Bakit hindi? I can afford 100 children. Naku, Ivan, ah. Tigilan mo ako. Ano bang akala mo sa akin? Isang malakas na tawa ang ginawa ni Ivan, saka hinawakan ng pisngi ng kanyang asawa. I'm just kidding. I love you. Muling hinagka ni Ivan ang labi ni Ella at sa pagkakataong ito, malalim at mainit ang mga halik na iyon.
Wakas. Masidhing kirot sa pagitan ng kanyang mga hita ang